Alright, nagbabalik na po ang programang Patok, may oportunidad sa bawat katok. At kami pa rin ang inyong katok ngayong hapon. Ako si ka-partner Wella. At ako naman si ka-partner Julia. At syempre, meron pa rin tayong isa pang special guest. Medyo kakaiba ito. Ipapakilala na natin siya. Ayan, ngayong hapon mga ka-partners, kilalanin natin ang isang nanay na hindi lang full-time mommy, kundi full-force entrepreneur din. Ayan, out of job during the pandemic, fresh from giving birth, and with zero background in businesses, pero hindi yan naging hadlang para sa kanya. Inspired by street vendors and fueled by prayer and powdered sugar, they launched a food truck style pop-up that's now serving freshly made beignet from Palawan to Rizal. Ayan, let's welcome the street smart, faith-driven, and family-centered co-owner of House Oak Beignet, mompreneur Nikki Arsinas. Welcome po sa Patok sa DZAR. Meron ka gusto shout-out o batiin? Lahat po, from Puerto to Palawan, Puerto Princesa, family and friends. Dito na from Palawan pa yan, mga kapartner. So, ito nga, marami ang hindi familiar na itong beignets. Bigyan mo kami ng background. Bakit ito ang naisipan mong business sa dami-dami ng pwedeng gawing business? Siguro po that time, during the pandemic kasi, when it started, marami pong nagbe-bake from sa bahay nila, whatever, kasi wala lahat work. Most of the people walang work that time. Maraming time sa bahay. So, parang nauso yung mga pagbe-bake, plantita, mga ganyan. Nung pandemic. So, kami naman, we thought of, creating something different from the usual na baked goods. Mga brownies or ano. So, naisip namin, donuts. Pero ano pwede mong gawin na different from the donuts? So, we thought, merong pinadala sa amin from the US na parang box of beignet nung mother ko. So pag, ano ba tong beignet? So, parang ni-research namin kung ano ba yung meron sa beignet. So, ayun pala, French donut siya. Tapos, tinig namin yung background. So, bagong luto talaga siya na donuts. So, other than the usual donuts, talagang makakain mo siyang mainit pa na bread-like type of donut siya. So, yun yung... Ano yung pinag-aralan mo rin mag-bake? Wala, ma'am. Ang alam ko lang talaga yung mga instant pancake sa mga... Oo, yung powder mix na. Powder mix na. So, para challenge sa akin. Pero, pero hindi, kailangan, we have to find way to, paano ba tayo kikita? Paano tayo mabubuhay during this time? Paano natin ito masasurvive? So, inaral, research, YouTube, kung anong mga websites na pwede namin tignan. We tried mga different ways kung paano siya gawin. Hanggang sa nakakome up kami ng pinaka-recipe na ma'am nung beignets namin. So, hindi talaga dahilan na, ay, wala kasi akong alam sa pagnenegosyo. Ay, hindi ko kasi pinag-aralan. Hindi ako marunong magluto. Kasi di ba yung iba, parang hindi pa nga nasimula, ang dami ng rason. Kailangan mo talagang push yourself out of what you usually do. Kasi hindi mo alam, di ba? Oo. Malay natin. So, ganun lang. Ganun lang. Pero when you were starting, marami na bang nagtiwala sa'yo o ikaw muna? Family, syempre, dyan yung support naman yung family, yung husband. So, dyan naman sila to support whatever ma-try natin. So, ayun. So, at least may mga niniwala sa'yo. Kasi yung iba nag-start na parang solo lang talaga nila yung kanilang pagsisikap. Pero ganun talaga. When we started talagang halos kami lang din. So, kami mag-asawa. Tapos, when we launched it, nung nag-try na namin siyang i-sell sa public, dyan naman yung mga family and friends namin to support. Pila din sila, bili din sila. Hanggang sa word of mouth, sinishare nila kung ano ba to, ano ba yung... Oo, kakaiba siya di ba? So, dun, malaki din tulong yung family and friends to help you out na ma-launch yung product namin. Oo. Wow. Paano ninyo siya ini-introduce dun sa mga hindi familiar? Mga first time? First time, kasi hindi lahat familiar dyan eh. Pag ano lang nila, ano ba yan? Ano bang meron? Ay, mahirap pa nga sila bagitin. Mahirap pa siya bagitin. So, we just say na, ano lang siya, French donuts, bagong luto, tikman nyo. We sell naman na 6 pieces niyan. So, una, tikim-tikim lang yung unang 6 pieces. And then, parang nagustuhan na nila, bumibili na sila ng bulk. So, yun, talagang bagong luto talaga siya. Yun ang pinaka-ano niya.
na donuts. Pinakamaganda. Wow. Freshly baked. Sarap. Gusto ko nang tapusin yung episode natin. Ano kaya yung Natatakam na mga ako. special recipe na meron sa inyong beignet? Special recipe? Na nagustuhan ng mga tao. I guess yun nga, ma'am, na ano nila parang ginagawa nilang pandesal kasi mainit. Oo. Para alam, tapos, dun yung pinaka-edge niya, talagang bagong luto't mainit pa. Yun yung, simple lang naman siya actually. Pero I guess yun yung parang, naging edge niya or naging kick sa mga tao is, uy, bagong luto. Ang sarap pala niya kainin ng bagong luto't mainit pa. Na malambot, crunchy on the outside, tapos soft and chewy Yun yung ang gusto inside. ko. Hindi rin siya matamis kasi mostly yung nagpapatamis po talaga sa kanya is yung powdered sugar talaga na nakalagay. So, even seniors, nagkakaroon kami, so ano sila sa sugar, kahit sila nagugustuhan nila kasi hindi, as Sakto per sa lang. kanila, sakto sa kanila Oo. yung sweetness. Nag-start kayo, di ba, Palawan? Apo, Puerto Princesa Puerto po. Princesa. And then, kailan nyo naisip na mag-branch out na tayo? Siguro last quarter nitong 2024. Siguro napag-usapan na rin namin mag-asawa before na sana next move natin sa business, magkaroon tayo ng maliit na same pa rin, House of Beignet, pero sana may, ano na siya, parang coffee shop style. Tapos sa bahay lang. Parang hindi mo Gusto ko yun. akalain na parang naririnig. Uso hindi yan mo- ngayon, oo, di ba? na hindi mo alam, hindi mo pa nga pinagdadasal, pero naririnig niya. So parang siguro yun na din yung naging way na hindi din namin in-expect na ito na pala yung parang pinagdadasal namin nung time na yon or yung parang desire ng heart namin na magkaroon ng maliit lang na coffee shop na nasa bahay. Kasi at the same time, kasama namin yung mga bata. Hindi namin kailangang mag-rent. Oo. So, try namin yung market kasi bigger talaga ang market ng Metro Manila, Rizal. So, try natin siyang dalhin doon. Malay natin, 'di ba? Hindi naman malay natin, 'di ba? Kung subukan natin. You will not know if you will not try. Yes. Oo. At saka para i-share nyo rin yung sarap dito sa Metro Manila. Hindi lang mga taga-Palawan. Yes po. Diba yung masaya kami No dito? po. Pero saan po yung physical store nyo? We have pa rin po in Puerto Princesa. It's located at Puerto Princesa City Baywalk. So, marami po dyan mga turista. Makikita nila yung House of Beignet dyan. It's a small kiosk. Sa mga kiosk area din po in Baywalk. Dito naman po, we are located in Antipolo City. Cristimar Village, Barangay San Roque po. Diyan kami sa loob. Kung saan din po kami nakatira. Okay, so meron Pwede pala ba sa kayong Rizal. mag-deliver? Open kami, ma'am. Usually ginagawa namin, magme-message sila if papapick up nila yung orders nila. Sa ngayon kasi medyo tinatansya namin yung market. So, may mga times talagang nasa-sold out. So, binibigay namin yung confirmation. If meron pa, they can still order or sold out na. Kasi talagang slowly, it's picking up na It's a kasi. hot sell din. Paunti-unti. By the grace of God, paunti-unti siyang bumibenta. Nagiging patok. Oo po, nagiging patok. Yes. Parang na-excite ako dun sa di ba, hot na beignet tapos may coffee. Ang gandang combination. Mainit. Actually, kahit maulan o kahit merienda hapon. Lalo ngayong maulan. Masarap Masarap magkape. siyang masarap siya. din Mainit yung- siya pareho eh. So, it's something warm and So, sakto lang. So yung isang ganyan po, ka-partner, magkano po yan? Ito po, binibenta namin 6 pieces nito po. Ito po yung tinatawag namin single classic. 6 pieces po nito is 60 pesos. 60 pesos. Okay. So isang flavor lang po siya. Apo, no? isang flavor lang siya. Meron lang po kaming dipping sauce na on the side if gusto po nilang may dipping sauce pa. So, ang kapartner po ng aming classics is the chocolate, caramel dip, or honey dip. So, naka-separate po siya na naka-sauce cup. So, Pwede parang mag-request sausaw. ng blueberry dip. Sausaw. Ayun Ayan. po. May request pa eh. Nakita ko kasi Blueberry. sa mga pictures na with coffee siya, with drinks. Apo, may- Magkano yung mga combo set nyo? Yung mga Yung cafe au lait namin, yung mga hot drinks namin, ranges from 80 to 90 pesos. Hot choco, yan yung mga prices. Sa mga cold drinks naman po, caffeinated na cold drinks, it ranges from magkano ba? 90 to 115 pesos po yung mga. May milkshakes din po kami kasi may mga drinks, may pangbata. Kasi hindi naman lahat nagko-coffee, so may milkshakes din po kami na variation for the drinks. Ayan.
So, nakakatakam and very affordable pa. Kaya nga. Di ba? So, kung yung isang ganyan, parang nagmumukhang 10 pesos each, di ba? Yung Apo, 6 pieces. Sobrang mura lang, tapos mainit pa. Init. Eto, nag-message, may mga comments, basahin na natin. Go, Nikki. Nawala na. Sana yung pangalan. Faye Cañedo. Friend mo ba yan? Oh, pinsan to, Rodora pinsan. Basco. So proud of you, Nikki. Mga kamag-anakan. Ay, grabe. Itaas pa natin. Ano yung ibang comments? Si proud. Art. Mukhang napakasarap naman yan. OMG, masisira ang diet ko. Marami na tayo. Si T2. Wow, kakaiba ito. Ngayon lang kami Meron pa ba? ano. Can we... Wala na ba ibang comments? Hindi gumalaw. Ito ka partner scene, sabi niyo po, meron po kayong location dun sa, meron kayong pwesto sa Palawan, as dito rin sa Rizal. Ilan na po yung mga tauhan niyo at paano niyo po sila sinasanay, lalo na yung management po, yung pagdadala po sa inyong mga staff? Actually, going to 5 years, up to this day, we still, hindi kami parang, lumalaki tayo, pahinga na kami. Oo. So, actually, kami pa rin talaga po halos, Hands-on pa rin. Hands-on pa rin Oo. po talaga kami kasi, kasi parang sa amin, parang baby namin yung House of Bini. So, parang, we're still trying to Talaga build it. alagaan, Opo, although we're going 5 years, pero kumbaga marami pa rin kaming kailangan matutunan, marami pa rin kaming kailangang pagdaanan. We have helpers naman po na nag-assist sa amin sa cafe, so yun po. May mga Hands-on pa hamon din. po kayong hinarap nung pagsisimula niyo nito at paano niyo po yun in-overcome po? Actually, opo, lahat naman po ng businesses. Sabi nga Walang nila, sugal, walang exempted, Oo. sugal talaga siya. Siguro po isa sa mga hamon na pinagdaanan namin, kasi since we started as pop-up, as in literal tabing kalsada talaga kami nagtitinda kung saan kami pwedeng pumesto kasi walang mall walang bawal mag-mall that Ano, parang time. stand lang o may mobile siya? Gamit po namin yung sasakyan namin that time, okay. yung lumang sasakyan namin. So, parang sineset up lang namin siya kung saan kami nun pwedeng pumesto. Siguro isang challenge po that time kasi the experience namin na walang yung weather. Number one was the weather. Kaya parang ang laking respect namin sa lahat din ng mga nag-hustle at nagtitinda po sa labas kasi mahirap ang buhay pala sa kalsada. Doon namin yun yung nagpa-humble sa amin na ganun pala yung life outside. So pag maulan, hindi ka makakatinda. Kasi wala kayong pwesto, wala kayong bubong. So Dependent kayo sa weather. dependent kami sa weather that time. So na-experience talaga namin yung mga ganong cases, ganong scenario. So we have to find a way paano ba natin masasurvive. So namin, nag-try kami, sige, kung maulan ngayon, dito na lang muna tayo sa bahay. So, kami ng mga order sa bahay, doon namin ginagawa, para ma-survive lang namin throughout the day. So, talagang shout out sa mga street vendors, hustlers, lahat po na nandyan sa labas. Yung sacrifices din nila para maitaguyod yung pamilya sa pang-araw-araw. Kaya, kami, as much as we can, kasi alam na namin yung ganong napagdaanan na namin. So, as much as we can, bibili kami sa mga nagtitinda ng mga gulay sa labas. Yung mga yung mga nasa street, Alam lang. niyo ang feeling. Kasi alam namin yung feeling. Oo. We've been there. Kasi, kaya, yun, tinatangkilik namin yung mga katulad nila din. Ayun, Kasi, palakpak. oo. Oo. Ganun din kami. Galing din. Oo. Speaking of respect sa mga street vendors, was there a particular vendor or kwento na parang nagkaroon ng impact sa inyo? Particular vendor that had impact. Mga kwento ng mga nakakasabay namin during that time. Mga same din, mga without work, nawalan ng trabaho. So, but still trying to survive the pandemic that time. So, yun po. Yung mga lesson na natutunan mo from selling on the streets Selling na nadala mo ngayon. Never give up. Wala namang, kumbaga, we lifted up everything to the Lord naman kung ano ginagawa namin. So, basta wag ka lang kumbaga, bigay mo sa Kanya. Siya bahala sa'yo. Ayun. Nasa Diyos ang awa, Yes. tao ang gawa. Ayun. So, ang ganda din na, di ba, ganyan. Kasi yung iba parang minamaliit nila yung mga nasa bangketa. Di ba? Hindi kasi nila alam yung hirap na pinagdadaanan ng mga ganyan. At least sa'yo, nakita mo, na-experience Kaya mo. it was a humbling experience that time, the pandemic, na
okay, ganito pala. Ganito pala kung paano mag-survive sa labas, sa daan. Ganito pala yung buhay nila, ganito pala kahirap. So, kaya talagang sobrang na-appreciate namin yung mga ano. Kasi pag dadaan kami, magbibenta ng saging, gulay, bibila namin yan. Kasi hindi naman napakaliit na bagay. Oo. Pero kumbaga, hindi mo alam, ang laki pala nang naitutulong mo sa mga katulad nila. Oo. Nakakapanood nga ako ng ganyan yung nagtitinda sila para hindi yumaman, kundi yung para makasurvive lang sila sa pang-araw-araw nila na pangangailangan, lalo na yung bumabagyo, tapos may mga nagpapaulan, nagtitinda ng Pero mga kailangan pa rin gulay. nila magtinda kasi. Even iba mga matatanda na. May mga ganyan talaga ng Kaya, kumbaga, we've seen yung mga struggles din ng mga katulad nila. Ayun. Kaya siguro kayo pinagpapala. Kasi kung ano yung meron sa inyo, sinishare nyo rin sa iba. Hindi lang parang business lang. Tumutulong din kayo. Doon sa mga gusto mag-start ng business, ano yung parang karakter na dapat meron sila? Ano yung dapat paghandaan nila? Number one, work with your budget ko. Ano siguro yung budget. Pero hindi naman yun hadlang na ito lang yung budget ko, paano ba ka magsisimula? Hindi. Work with what you have. Start small. Hindi naman lahat ng negosyo. Bongga agad. 'Di ba? Bongga agad. So, yun lang hanggang sa paunti-unti. With hard work, dedication, paunti-unti. Hindi natin alam, 'di ba? Parang nung nag-start kami, sasakyan lang kami noon. After a year or two, nabiyayaan kami ng maliit na pwesto sa Puerto Princesa, nagkaroon kami ng kiosk. 'Di ba? Malay mo din after a year, we decided naman na palakin siya at dalhin naman namin dito sa Metro Manila. So, start small and work with what you have and eventually you'll get there. Yes. Ano po yung mga future plan mo? Nakikita mo na 5 years from now, 10 years from now, yung long-term vision mo sa inyong negosyo? God willing, kung papagalob ni Lord, baka may franchise natin to. I-share natin sa iba yung tong business na to. So we'll see. Yun ang natin. At least goal natin. I-share natin yung business din. Kaya na naitanong ko rin sa ating isang guest, ano ba yung mas mahirap pag-manage ng finances o pag-manage ng mga tao? Finances. Parehas lang. Finances din, oo. Finances, I guess finances din. Isang, din. How about yung customer's loyalty or yung customer satisfaction? Ano yung pinaka-importante para sa'yo? Both din. You try to deliver it the best way you can para ma-enjoy din nila yung product mo. So, yun po. Importante talaga. Speaking of customers, ano yung mga hindi mo makakalimutang feedback? Yan. Na parang kinilig ka. Siguro po nung nagkaroon kami ng customer na he came from New Orleans talaga where the beignets originated. Hindi namin alam na beignets kasi originated from New Orleans in the US. Actually, kahit kami, hindi pa kami nakapunta. Research lang kami. Pero we had one customer na he tried yung beignets namin. Then, bumalik siya sa amin after niya maubos yung single niya. Tapos sabi niya, then sinabi niya kung saan siya galing, taga saan siya. So parang kami, wait, wow. So parang, syempre talagang doon, kung saan nag-originate, sila talagang makakaalam kung ano yung lasa, kung ano totoong lasa talaga. So talagang natuwa kami kasi sabi niya, parang it took back nung niluluto pa to ng lola niya. Wow. Oo. Kasi parang traditional kasi siya. It brings back good memories dun sa, parang sa kanya. Sa nag-originate. So sa New Orleans kasi parang it dates way back din yung mga beignets. So sabi niya niluto ng lola niya daw that time. Ganon siya ka close at least sa the difference lang kasi medyo maliit-liit siya ng konti from the original sizes namin kasi ito more on bite size. The original ones medyo malaki-laki siya ng konti. Pero the taste, consistency and all, natuwa kami kasi na-appreciate talaga niya kaya parang tuwa kami kasi doon ang galing sa kanila to ano lang kami, parang we tried to copy lang it pero thank God kasi close from the para may validation agad. Oo. Eto may tanong, do you deliver po to Malabon? Sabi ni Alisa.
Usually po yun, we book, they can book via Lalamove. Mag-book okay. sila ng rider to pick up the beignets. As much as we can, gusto talaga namin matry nila ng fresh ng bagong luto. So, ang ginagawa namin, we put parang heating instruction inside the bags of beignet. Pwede kasi siyang ma-heat pa. So, bago nyo kainin, it's better, pwede oven toaster or microwave. Or kung wala pareho, pwede yung kawali without any mantika. Ano lang siya ng konting init. Masarap na ulit siya kainin. So, pwede pa siya until bukas pa. Ayun. So, pwede pa. Reheat lang po. It's Pero good kung pa. sa amin ni ka-partner deal yan, minutes lang. Ubus na. Oo. Sabi ni Daryl Obida, masarap itry sa strong na kape. Mike. Ano yung top 3 learnings mo bilang isang pop-up merchant? Kasi marami ka talagang natutunan, no? Kagaya ng share mo kanina, yung pagiging humble, humility. Ano pa yung mga top 3 learnings mo? Top 3 learnings. Walang bagay na tawag nito, hindi lahat ng bagay bibigay sa'yo, na lahat madali. Kailangan mong paghirapan. So, I think that's one. Just be humble. Throughout just be humble and always thank God kung meron mang I guess lahat naman ng businesses ngayon, hindi naman sa lahat ng araw ay pasok lahat ng mga kita, pera, ganito. Oo. So, hindi sa lahat ng oras ganon. So, even wala, you thank God pa rin na kumbaga, dito ka pa rin. Kumbaga, meron, hindi man ako na sold out today or mga ganon. Hindi mo man nabenta lahat. Pero, kumbaga, pasalamat ka kasi marami pa rin mas less fortunate na nakaka-experience sa'yo that day. So, you thank God every day. You count your blessings na lang. Yes. In the good and in the bad, thank God pa Pasalamat rin. pa din. Ayun. So, yun ang maganda. Pag yung business, yung hindi nakakalimutan talaga si Lord, di ba? Kasi yung iba parang masyado nang nagde-depend dun sa kanilang strength, nagde-depend sa kanilang sarili. Nakakalimutan na minsan yung may-ari ng blessings nila. Totoo. So yun mga kapartner, ang dami ninyong lesson na natutunan mula sa House of Beignets. Doon sa mga, for example, mga kabataan. Kasi marami na rin ngayong kabataan pumapasok sa business. Ano yung parang tip na pwede mo maibigay advice sa kanila? Yung parang hindi sila sure if magko-corporate muna sila, work or magne-negosyo? Pray for it. Ano ba talaga yung desire ng heart mo? Tingin mo kung saan ka magaling, saan ka nag-excel. Ako itong pag-business was sobrang layo sa kung ano yung tinapos ko. But Ano ang siguro, course mo? Nursing po. Nursing, oo. Pero at least yung pag-care siguro sa client, medyo Pero siguro yung desire ko kasi ng heart ever since was in parang creativity, innovating something. Siguro dun yung naging leaning toward ko sa nung nag-start ako ng business. So, although wala kami talagang background as yung business sa family, pero siguro yun na din yung isang nag-push sa akin kasi kumbaga ang layo ng tinapos ko. So parang I have to make this work. Kailangan ko patunayan na although wala kang background in terms of business, pero I need to prove na kaya to. By the grace of God. Positive mindset talaga dapat, 'di ba? Kasi yun yung parang hesitation na iba, ay kaya ko ba to? Hindi ko to pinag-aralan. Hindi mo naman Maraming malalaman ganun. kung di mo susubukan. Yes. So yun ang so try it. Kumbaga hindi mo makikita yung mga tawag nito, kung saan ka ba talaga kung hindi mo ito-try. So, ayan. Try and try and try. Yes. Until you succeed. Tama. Ayan, si Yana Alberto, crispy outside pero soft and warm inside. Perfect combo sa coffee yarn. Si Art, ano bang sinabi ni Art? Dito na nga lang tayo magbasa. Sabi niya, sakto daw sa microwave niya. Tapos sabi ni Daryl, wala talagang imposible sa Panginoon. Mula kay Christina, may partner pa na masarap na French donut. Sabi naman ni Mami Chacha Mix Vlog, ayan, may mga heart-heart lang siyang nilagay. John Marcinito Arcinas,
Heart din. Faye Caniedo, go Nikki. Rodora Basco, parang nabasa ko to kanina. Si Carlo G, watching from Hawaii. Wow. Si EJ Perez, happy viewing, watching from London. Social EJ Perez. Eto naman si Arnulfo Esquera, watching here in Taguig City. Any last message po sa ating mga viewers? Baka meron ka pang gustong i-share. It's a blessing and an honor and opportunity to be here to share yung aming maliit na business. So, yun lang. I hope may na-inspire tayo sa mga viewers po in starting small businesses din po. So, yun. We are sure maraming na-inspire. So yan po mga kapartner, ating nakasama si Nikki Arcinas ng House of Beignets. So kung meron kang kwentong alam mo papatok sa isipan ng bawat Pilipino, Abay, wag niyong itago, kundi dapat ito'y inyong ibahagi at ipatok na yan. At bago tayo magpaalam, laging tandaan ang sinasabi sa Proverbs 10:4. a lazy person will end up poor, but a hard worker will become rich. Nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Yan, ako po si ka-partner Jillian. Ako naman, si ka-partner Wella. Magsalo-salo ulit tayo bukas. Sa kaparehong oras at himpilan dito lang sa Patok, may oportunidad sa bawat katok. Inyong napakinggan ang iba't ibang kwento at kalaman dito sa programang Patok. Hanggang sa muli, magsama-sama ulit tayo tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio Manila.